Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito, kung may tataka po, iba ay wala po si Pastor. Nasaan po siya, nasa laot po. Kaya ako po ang natas ang magsalita sa oras na ito. Ang ating topic po ay a good listener. Yung title po ng ating ito ay ang bunga ng pakikinig. Ang purpose ng ating topic ngayon ay huwag natin baliwalain ang tinig ng Diyos. Amen. At tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang talatang ito sa Juan chapter 10. Juan chapter 10, verse 1 to 27 na lang po. Hanggang 27 po. Basahin lang po muna. Sa ating introduction po, si Jesus ang mabuting pastor. Sabay-sabay po natin basahin sa chapter 10, verse 1. Sabi dito, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng tupa ng hindi sa pinto ng daan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at pulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastor ng tupa. 3. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas ng kulungan. Or, kapag inilabas na siya nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. 5. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinasabi ni Jesus ang kaligharan ito, ngunit hindi nila magawa ang ibig sabihin. 7. Kaya ngunit sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas ang mga katatong pastulan. 10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Narito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasyan. 11. Ako ang mabuting pastor. Iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikita kumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastor at hindi kaya niya ang tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangalan. 13. Tumatakas siya palibhasa ay upahan tama at walang malasakit sa mga tupa. 14-15. Ako ang mabuting pastor. Kung paano makikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. Tinaalay ko ang aming buhay para sa mga tupa. 16. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan sila alagaan ko rin. Pakinggan nila ang tinig. Sa gayon maging isa ang kawan at isa ang pastor. 17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ng muli. Walang makakukuha nito sa akin kung sa ko binigay. Mayroon akong kapangyarihan na bigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi niya nagkakaisa ang pagkakayan ng marami sa kanya ang sabi, nanay niya siya ng demonyo at kumbaga.
Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi pa magsalita ngayon ang isang nalihan ng gabi. Paglililat ba ng mga bulag ang ginawa? Talon tayo sa 27 to 28. Verse 27 tayo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin. Pinibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kaya hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin. Pagawin ko ang pagkawasan. Masalamat. Tayo mo na lang. Dakilang Diyos na naman Panginoon sa hanggang ko. Tunay nga Panginoon na Ikaw Panginoon na siyang patuloy na mamunahan sa aming buhay. Ikaw Panginoon ang mataas sa mga salitang aming pag-aaralan, hindi ang aming salita ng Diyos. Nawa mga salitang ito Panginoon ay aming maintindihan at may pagmuhay namin ayon sa mga sumunod. Samahan mo kami sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung una po natin pag-aaralan ay ang bunga ng pagkikinig, nakikilala ang tinig ng Diyos. Verse 10, 27-28. Sabi dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin at sila sumusunod sa akin. Ayan. Dito sinasabi na ang tunay na pastor ay nakikilala ng bantay pinto at maging ang tupa ay kilala ng kanyang tinig. At kapag tinawag ng pastor ang kanilang pangalan, sumusunod sila sapagkat kilala nila ang tinig nito. Dito po ito sa mababasa natin sa John 10:3 and 4. Sa 3 and 4, dito sinasabi dito na pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Tunay na si Kristo ang ating pastor na siyang nangunguna sa atin. Na sinasabi dito, kilala niya ang kanyang mga tupa. Na si Kristo ay nagsisimbolo na ating pastor na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Basahin po natin sa Ezekiel chapter 34, verse 23. Ezekiel chapter 4, verse 23. 34 verse 23. Sa Ezekiel po. Sabi dito sa Ezekiel chapter 34 verse 23. Itinilaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastor nila. Ako si Yahweh ang magiging Diyos nila at mamamahala sa kanila isang hari tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Dito sa Ezekiel, tulad ni Haring David, bago siya naging hari, siya ay naging pastor muna bago siya tawagin ni Yahweh na maging hari. Si Saul ang si Saul ay kanyang pinalitan dahil kay Saul siya ay nagkasala sa hindi pakikinig sa dinig ng Yahweh na siya ay inutusan na patayin lahat ng Amalek. Basahin po natin sa Hebreo chapter 13 verse 20. Hebreo 13:20. Hebreo 13:20.
Buksan po natin sa Hebreo 13:20. Sabi dito sa Hebreo 13:20, ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan ng isang tuwing lumuhay sa ating Panginoon Kristo na naging dakilang pasto ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na pinagtibay na walang hanggang tipan. Ayan. Sa Hebreo 13, sinasabi sa talatang ito na mayroong kang kapayapaan sa kay Jesus na siyang dakilang pastor ng ating mga tupa. Ayan. Dumako po tayo sa pangalawang talata. Ang bunga ng pagkikinig ay lumalayo sa kasalanan. Kung tayo ay nakikinig sa Panginoon, ang bunga ng pagkikinig ay lumalayo sa kasalanan. Juan chapter 10 verse 5. Basahin po natin sa John. Balik po tayo sa John 10:5. Basahin po natin sa 10:5. Sinasabi dito sa John 10:5. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang kanyang tinig. Ayan. Kung tayo po ay nakikinig sa Panginoon, kung alam natin tayo ay kung alam natin na mali yung napuntahan natin na mga, halimbawa sa mga estudyante, mayroon kayong mga sa mga kabataan na kung alam nyo na hindi mabuti yung magiging resulta ng inyong mga kasama, lumayo kayo sapagkat hindi ito makabuti sa inyo. Nung estudyante pa po ako, nung nasa college ako, elementary pa lang kasi ako, Christian na, naging Christian kami. Hanggang sa naging college ako noon, naalala ko itong ano na to, yung verse na to. Mga kaklase ko noon, dito sa probinsya kasi, uso doon yung fiesta. Sinama ko mga kaklase ko sa yung sayawan ba. Tapos, alam niyo ba, nandun kami sa sayawan doon. Iyak ako nang iyak. Bakit? Kasi, umiyak ako noon kasi sabi ko, paano kung dumating si Lord? Nandito ako sa sayawan na ito. Dapat wala ako dito kasi hindi ito malugod-lugod sa Panginoon na ginagawa ko. Pero hindi naman ako sumasama sa ginagawa nila. Nakaupo lang naman ako. Pero, hindi rin, kahit wala akong ginagawa doon, konsensyado ako kasi nandun ako sa lugar na ginagawa ng mga hindi man naman palataya. Doon ako natakot kasi sabi ko kung dumating ang Panginoon, paano ako mapapasama sa Kanya na nandun ako sa lugar na hindi ka dapat sa gawain para sa Panginoon. Sapagkat yan ay gawain ng mga hindi mananampalataya. Yeah. Kaya dito sa chapter 10 verse 5, kung nakikilala natin si Kristo na ating Panginoon, na minatawag na siya ang ating pastor, sabi dito sa talatang ito, hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pa nga'y patakbo silang lumalayo. Kung alam natin na kasalanan na yun, ano natin sa sarili natin na lumayo,
Porsige natin sa sarili natin na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Gawin natin ang nais ng Diyos na lumayo sa pagkakasala upang tayo ay lumakad ayon sa nais ng Diyos. Basahin po natin sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Sabi dito sa Isaiah, Isaiah 41:10. Diyan na po ba kayo? 41:10. Sabi dito sa 41:10 ng Isaiah 11 pala. 10:11. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanina man. Palalakasin kita, tutulungan, mag-iingatan, ililigtas. Lahat ng, 41:10 mo. Ayan, 41:10. Ayan. Kung tayo ay lumalakad sa nais ng Diyos, na lumayo tayo sa pagkakasala, sinasabi naman dito na may pangako ang Panginoon na huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Kung sa sarili natin na talaga tayo ay kasi alam naman natin yung sapagkat tayo ay, sabi nga sa salita ng Panginoon, na narito sa atin si Kristo. You are the temple of God. Sapagkat tayo ang templo ng Diyos na narito siya sa ating puso. Kaya alam natin yung ang ginagawa natin ay tama o hindi. Aminin man natin sa hindi, nagiging denial lang tayo dahil gusto natin gawin ang bagay na alam natin hindi karapat-dapat sa Panginoon. Nagkakaroon lang tayo ng denial sa ating sarili na ganito, ganyan, kasi gusto mo lang mangyari ang gusto mo na hindi naman gusto ng Panginoon. Kaya, diba po tayo sa ang bunga ng pakikinig ay may kaligtasan. Number 2 po. Bunga ng pakikinig ay may kaligtasan sa Juan 10:9. Balik po tayo sa verse John 10:9. 9:11. Sabi dito, ako ang pintuan, ang sino ang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas ang makakatagpo ng pastulan. Sa 10b sa baba, naparito ako upang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. 11. Ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ayan. Pinapangako dito sa talatang ito na si Jesus ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ni Kristo ay mayroon ng kaligtasan. Kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay yung tagapagligtas ng iyong buhay, kalakip dito ang pangako na malaya kang pumasok at lumabas sa kanyang pintuan. Dahil siya mismo ang kakalingan sa atin. Ayan po. At basahin po natin sa John 10:27-29. Ayan. 10:29. 27-29. Sinasabi dito, nakikinig sa akin ang matupa at nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. 29, ayan, 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin.
ang aking Ama nagbigay sa kanila sa akin at lalo dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni naman sa akin. Ayan, may pangako ang Diyos na kung tayo ay nakikinig sa tinig ng Panginoon, ginagarantiya niya dito sa salitang ito na mayroong kakaligtasan, iingatan ka niya, at hindi ka mapapahamak, sabi dito. Kailan hindi ka mapapahamak at hindi ka maaagaw ni naman. Ayan. Kung tayo po ay lumalakad sa Panginoon, ito ang pangako niya na hindi ka maaagaw at hindi ka mapapahamak. Ikaw ay papatnubayan at iingatan ka niya saan ka man magtunggan. Ayan. Sa pang-apat naman po, na ating ang bunga ng hindi pakikinig ay napapahamak. Ayan. Mayroon din sa talatang ito, kung tayo ay nakikinig, nanangako ang Panginoon na hindi ka makaano. Subalit kung hindi ka makikinig, mayroon din naman consequence. Tulad ni Haring Saul. Basahin po natin sa 1 Samuel 15:18-23 kung bakit siya ay tinanggal sa pagiging hari dahil sa hindi niya pakikinig. Kaya kung tayo man ay hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, alalahanin mo na mayroong mga consequence din na binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang nais niya. Subalit minsan tayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga nais para sa atin. 1 Samuel chapter 15 verse 18-23. Ayan, basahin na lang po natin mula 10 sa 10 hanggang 23. Para malaman natin kung bakit itinakwil si Haring Saul dahil sa hindi niya pagsunod sa nais ni Yahweh. Ayan. Kaya kung hindi tayo nang sumusunod, ayan ang magiging ayan ang mangyayari din sa atin na kung paano tinanggal si Haring Saul na sa kanyang pagiging hari at ipinalit si Haring David. Basahin po natin sa chapter 15 verse 10. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkahirap ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinanigdan ako at di sinunod ang aking mga utos. Ayan, kung hindi tayo marunong sumunod, yan. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya, nagpunta ito sa Carmelo upang magpagtayo ng sariling bantayo at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul, ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ng utos niya. 14, tinanong ni Samuel, bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa, katungan ng mga baka? Sumagot si Saul, mga sagsaktuhan sa Amalek. Kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh ang walang halaga at pinatay namin at iniwan. Sinabi ni Samuel, pakinggan mo ang sinabi sa akin niya, Yahweh kagabi. Ano iyon ni Saul? Sinabi ni Samuel, noong una ikaw mismo ang magpakilala ikaw ay hamak. Ngayon ikaw ay pangunahin sa Israel. Pagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahila ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusupin ang mga kasawang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling
puksain ang mga ito? Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinalibutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo yung malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako, pinupuntahan niya sa akin. Biniyak ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Filistia. 21, pinili ng mga tao ang pinakamainam na tupa at baka at hindi namin pinatay. Nakasama ng iba, bago sa inyuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa hain tawa ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsahan ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa gustusan. Sapagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ayan po. Yan ang bunga ng hindi pakikinig. Sinabi ng Diyos kay Haring Saul na sa pamamagitan ni Propeta Samuel, sabi niya, na patayin lahat ng mga Amilisita, walang ititira. Ngunit dahil sa pagsuway ni Saul, hindi niya pinatay ang lahat ng mga Amilisita, bagkus binihag pa nila yung hari at kinuha niya yung mga matatabang tupa. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Propeta Samuel na siya ay nangihinayang sa pagkahirang kay Haring Saul, sapagkat hindi niya sinunod yung utos niya. Dahil dito nagalit si Samuel at siya ay nanalangin, magdamag siya nanalangin. Kinamagahan, pumunta siya upang makipagkita kay Haring Saul. Ngunit hindi niya, may nagsabi na nagpunta si Haring Saul sa bundok ng Carmelo. Noong magkita sila, sabi ni Haring Saul, masaya pa siyang nagbati kaya Propeta Samuel na sabi niya, pagpalaan ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Sabi niya, sinunod ko daw niya. Ngunit, alam na ni Propeta Samuel na hindi niya sinunod sapagkat sinabi na sa kanya ni Yahweh na sumuway nga si Haring Saul. Kaya nung sinabi ni Haring Saul kay Propeta Samuel na sinunod niya ang lahat ang utos, tinanong ni Propeta Samuel, bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at atungan ng mga bata? Ngayon, sa una pa lang na pagkita nila, nagsinungaling na siya kay Propeta Samuel. Nagsinungaling si Haring Saul, sabi niya, na sinunod ang lahat. Subalit, nahigpit na sinabi sa kanya na patayin lahat at walang ititira, matandang bata, maging lahat ng mga ngayon. Sabi dito sinabi niya dito sa sa verse 18, inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh at bakit mo pinag-imputan ang mga ito? Akala kasi ni Haring Saul, kung sa ginawa niya ay matutuwa si Yahweh sa kanyang ginawa. Subalit, hindi niya pagsunod, hindi niya alam na yon ang magiging dahilan upang siya ay tanggalin ng Diyos sa pagiging hari. Kaya sabi dito,
ni Saul. Sinunod ko si Yahweh, pumunta ako at pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng mga Amalik at nilipon ang mga Amenisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam na mga tupa at baka at hindi namin pinatay. Kasama ng iba, bagkos ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Akala niya na dahil sa ginawa niya matutuwa si Yahweh sapagkat pinili nila ang mga baka at tupa upang ihandog kay Yahweh, na mahigpit na pinagbabawal sa kanya na patayin lahat ito. Dahil dito, sinabi sa kanya na, bakit mo pinag-imbutan? Nag-ano dito si Haring Saul, nag-imbut siya sa mga nakita niyang mga tupa at baka na kaya hindi niya ito kaya hindi niya pinatay lahat. Kaya tinanong siya ni Samuel na bakit mo pinag-imbutan? Sabi niya, hindi mo ba alam na ginawa mo yung malaking kasalanan kay Yahweh? Sabi naman ni Samuel sa kanya, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pag-iinit ay higit sa hain tabak ng tupa. Kaya dito, ang bunga ng pag-iinit ay mahalaga. Kung tayo ay hindi nakikinig sa mga instruction na nais ng Diyos, yan. Katulad ni Haring Saul, hindi siya nakinig. Ang utos sa kanya ni Yahweh, hindi siya sumunod sa instruction na pinagagawa sa kanya. At sinasabi sa kanya na patayin lahat ito. Ngunit, sa kanya akala niya na may impress sa kanya si Samuel at si Yahweh. Doon siya nagkamali sapagkat sabi dito na akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog? Sabi nila. Sa akala natin na kung tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, hinahanap ng Diyos yung puso natin. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin sapagkat walang nakakaalam nito. Maitatago natin sa kapwa natin kung ano ang ating nararamdaman. Subalit, alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Kaya, kailangan natin na kung mayroong mang pinapagawa sa atin ng Diyos, kung tayo man ay may mga tungkulin para sa Panginoon, tingnan natin ang sarili natin kung tayo ay karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay hindi karapat-dapat, iluhod natin sa Panginoon. Sapagkat si Lord ay higit na nakakilala kung ano ang katayuan mo sa buhay. Kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo. Alam natin na mayroon tayong mga pinagdaraanan. Matuto tayong makinig sa Panginoon sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman niya. Kasi kung hindi tayo marunong sumunod, ito ang magiging dahilan upang mapahamak tayo. Kaya, kung bakit si Haring Saul ay inalis sa pagiging hari dahil sa kanyang maling layunin na sinuway niya ang utos ng Diyos na patayin
ang lahat ng mga binisita, walang ititira. Subalit, ang ginawa niya ay meron siyang tinira. Kaya, sinabi ng Diyos na aalisin sa kanya ang pagiging hari. Kasi Haring David ang pinalit sa kanya. Kaya tayo, manatili tayo sa Panginoon at manatiling makinig sa mga salita ng Diyos na kung anong panawagan sa iyo ng Panginoon. Alam natin na nararamdaman natin sa ating sarili. Ano ba ang pagkatawag sa akin ng Panginoon? Ano ba ang kalagayan ko sa Panginoon? Ano ba ang ating magiging direksyon kung tayo ay susunod sa Kanya? Sabi sa mga talatang ito na binigyan tayo ng kaligtasan at assurance na iingatan tayo anuman ang mangyari, siya ay nasa atin. Kaya manatili tayo sa Panginoon hanggat mayroon tayong lakas na tayo ay maging hingin natin sa Panginoon na tayo ay maging matatag anuman ang ating mga pinagdaraanan, anuman ang ating sitwasyon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Sa oras na ito, tayo po nanalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salitang ito na nawa kami, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng pusong marunong sumunod, Panginoon. Na ang lahat ng bagay ay pagkatiwala namin sa iyo. Ano mang bigat, Panginoon, na pinagdadaanan namin, Panginoon. Ikaw ang nakakakilala, nakakabatid ng Panginoon. Sapagkat hayag sa iyo ang lahat ng bagay. At wala kaming manitatago sa iyo. Tunay na, O Diyos, sa oras na ito, samahan mo kami. At ikaw, Panginoon, sa patuloy na pumilos sa bawat kapatid namin na ano man ang kanilang mga sitwasyon sa oras na ito. Bigyan mo po sila ng lakas, katatagan, Panginoon, anumang hamon ng buhay na ipagkatiwala nila sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. At matutong makinig, Panginoon, sa nais mo. Sapagat alam namin, Panginoon, na kung kami ay susunod, hindi kami mapapahamak, hindi kami makakamit. Sapagat ikaw ay manawag na kami, Panginoon, ay iyong iingatan sa lahat ng oras. Sa iyo ang pulihan sa mga Jesus. Amen.